Ang bagong mga kamay ni Todo na nagbibigay power-up sa kanyang curse technique at ang pagpapahirap nito kay Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng tambalang Todo at Yuji. Ang pinakaiintay ng lahat, ang pagbabalik ni Gojo Satoru. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 260. Sa pinakaunang page, may kita agad natin na iba na talaga ang kaliwang kamay ni Todo at napalitan na ito ng isang unusual na bagay na magsaserve as an alternative sa pagpalakpak ng mga kamay ni Todo. Ang bagay na ito ay tinatawag niyang Vibra Slap. Pinalitan ni Todo ang activation ng kanyang boogie-boogie sa pamamagitan ng collision sa gitna ng isang metal piece at ng isang wooden box. Sa pamamagitan ng Vibra Slap na ito ay magagamit pa rin niya ang kanyang curse technique kahit na hindi niya na magagamit ang kanyang kaliwang kamay. At sa katotohanan pa nga ay parang hindi napahina itong si Todo kung hindi mas lalo pa siyang lumakas dahil sa pamamagitan ng kanyang bagong kaliwang kamay na ito ay kaya niya nang mag-swap 50 times within a second. Isipin nyo na lang kung gaano yun kabilis kung paano yun masasabayan ni Sukuna na dahilan kung bakit hindi malaman ni Sukuna kung paano siya magre-react sa ginagawang combination of attacks ni Todo at ni Yuji. Hindi lang yun, nag-create pa ng isang binding vow itong si Todo na kung saan nakadepende ang dami ng mga slaps na magagawa ng Vibra Slaps niya sa magiging range at sa magiging multiple targets ng pagsiswap niya ng positions. Na naging posible lang dahil kaya ngang mag-create ng 50 slaps within a second itong si Todo, meaning kaya niyang i-adjust ang magiging range, ang magiging number of targets depende sa number of slaps na gagawin niya gamit ang Vibra Slap. Nang dahil din sa power up na ito ni Todo ay nagawa niyang successfully mailigtas ang lahat ng mga Jujutsu sorcerers mula sa furnace nitong si Sukuna except kay Choso. Nang dahil dito nasabi ni Sukuna sa kanyang sarili na hindi niya inaasahan na magigipit siya ng ganito nang dahil sa pagdating ng isang napakatalino at napaka self-centered na sorcerer na tulad ni Todo. Habang nakalutang or mid-air itong si Sukuna ay tinangka ni Todong iswap si Sukuna sa isang bato na hawak niya at maglo-launch sana siya dito ng isang sipa. Subalit dito niya nakita na maging mid-air ay kaya palang umiwas ni Sukuna. Kaya naman dito ay nirecreate ni Todo at ni Yuji ang ginawa nilang atake laban kay Mahito sa pamamagitan ng pagtapo ni Yuji ng isang bato at sa batong yon ay sinwap naman nitong si Todo ang katawan ni Yuji para mag-launch ng isang napakalakas na missile kick. Nasalo ni Sukuna ng buong buo ang sipang yon, subalit nahawakan niya ang mukha ni Yuji at tinatangka niya sanang bugbugin si Yuji at durugin ang mukha nito. Subalit dahil nga sa curse technique ni Todo ay hindi yun magawa ni Sukuna at itong si Yuji pa ang nag-launch ng napakaraming suntok sa mga blind spot ni Sukuna sa pamamagitan ng position swapping. Unlike before na may pattern lamang ang paggamit ni Todo at may limit lamang ang bilis ng magagawa niyang claps sa kanyang mga kamay, ngayon ay na-realize ni Sukuna na para bang nasa loob siya ng isang ruleta na hindi niya alam at hindi niya masasabayan at hindi niya magagamay ang pattern. Dahil kayang-kaya ni Todong baguhin ang slaps or ang number ng collisions sa kanyang Vibra Slap na hindi masasabayan ni Sukuna kahit na magtagal pa ang laban. Pinagpatuloy ni Yuji ang pambubugbog kay Sukuna sa pamamagitan ng tulong nitong si Todo, subalit naisip nitong si Sukuna na at some point kapag nag-peak na ang focus nitong si Yuji ay gagawa ng isang parabang trick itong si Todo para makapag-launch ng isang vital attack. Naisip niya na pwedeng mag-feint or mag-fake itong si Todo at si Yuji na parabang isa-swap ito, subalit hindi naman tulad ng ginawa nila para matamaan ng final black flash si Mahito sa Shibuya. Kaya naman inipunan ni Sukuna ang natitira niyang lakas pa para sabayan ang gagawing suntok ni Yuji, expecting na hindi nga ito magsaswap, subalit nang makita niya ang isa sa mga crews nitong si Meimei ay dito niya naisip na mali ang kanyang prediction na te-teleport o magpapalit ng location ang crew at itong si Yuji para makapag-land ng isang napakatinding suntok sa kanyang blind spot. Subalit matapos niyang sipain ang crew na yon, hindi itinuloy ni Todo ang pag-swap ng locations sa gitna ni Yuji at ng crew na nagbibigay ng napakalaking opening kay Sukuna para makapag-land si Yuji ng isang napakatinding black flash. Habang tumatawa si Todo ay sinabi niyang na-conceal niya ang kanilang atake sa isa pang concealment within another concealment na tinawag niyang isang 999 IQ move. Hindi pa nasatisfy si Yuji matapos niyang tamaan ng isang black flash itong si Sukuna at pinutas niya pa ang tiyan nitong si Sukuna sa pamamagitan ng mga claws sa kanyang mga kamay. But despite all of this, kahit na napakatindi na ng sitwasyon ni Sukuna, tinangka niya pa ring ilatag ang kanyang domain expansion. Pero may hindi siya inaasahang presensya na biglang gumulat sa buong pagkatao niya at yun ay ang multo ni Gojo Satoru na pinatay niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. And that is where the chapter ends habang sinasabi ni Sukuna na those eyes are unmistakable. Napakatinding chapter magmula sa naging power up ni Todo sa naging mas matindi pang combination and tandem sa gitna nila ni Yuji at sa pagbabalik ng Honored One. Para sa kompleto at mas malino na explanasyon ay antayin nyo lamang ating full chapter review para sa chapter na ito na maire-release naman ngayong weekends.
Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you in the next one.